I want a baby boy, but you wanted to be a girl. Should I deliver the missing twin? Mabagal ang pagkakatanong niya na para ba akong hinihele. Bumaba ang tingin ko sa labi niyang naghihintay. Walang pagdadalawang isip na tumingkayad ako at hinalikan ng mga yon. Gumalaw ang kamay ko at lalong hinila ang batok niya pababa, habang siya naman ay pinulupot ng tuluyan ng mga kamay niya sa katawan ko. I am not a saint. I know what I want and what I'm doing. We're started on this. Though it was unplanned, but the sultry connection between us can't deny the fact that we want each other in many ways. Nakalimutan kong nasa sala kami ng bahay at kulang na lang ay ihain kong sarili ko sa kanya. And that's the scene my parents saw. Halos manlaki ang mga mata ko sa pagbukas ng pintuan. Hindi makapaniwala ngayon sila umuwi. Sinasabi ko na nga bang mahuhuli kami. Mabilis akong bumitaw kay Kian at humarap sa kanila. Maging ito'y napahagod sa buhok at namumulang pisnging humarap sa kanila. There, standing in a doorway, is my father with a very dark aura. Matalim ang tingin sa aming dalawa ni Kian at tila gustong pumatay. Sa likod nito ay si Mama na nanlalaki ang mga mata at natutulala. Habang sa gilid ay sina Carl at Letlet na naglilipat-lipat ang tingin sa amin. This is the situation I want to avoid. Kung hindi ako nagpadalo sa tawag ng laman ay sana napaalis ko si Kian at hindi kami dinatnan ng ganito. Hindi sila handa at mas lalong hindi ako handa. Sabi ko na may boyfriend si ate. Si Letlet ang unang nakabawi. Umingos pa ito bago tuluyang pumasok. Ito talagang kapatid kong to. Gusto kong itapon. Kailan pa? Nanlamig ako sa dagundong na boses ni Papa. Nangatog ang binti ko at napakapit ng mahigpit sa mga nanlalamig na kamay ni Kian. Nilingon ko siya ngunit matapang lamang ang tingin niya kay Papa. Nanlalamig siya ngunit sinasalo niya ang galit nitong mga tingin. Pa, natatakot kong tawag. I know how rabid my father is. Maling sagot ay siguradong diretsong sementeryo kami. Hindi ko pa nakakalimutang nagawa niyang habulin ng itak si Rigel. Kahit pa walang ginagawang masama ang lalaki. Rosie Freya Soledad! Nanlilisik ang mga mata niyang binalingan ako. Kumabog ang dibdib ko at tuluyan ng yumakap kay Kian. Agad naman ako nitong niyakap ng mahigpit. I know he's afraid too, but he's showing that he can handle it all. Lalong dumilim ang tingin ni Papa sa amin. Nangilid ang luha ko at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Lorna, ang itak! Walang emosyong hingi nito. Pa! Pa! Magkapanabay pang sabi ni Carl at Letlet. Namimilog ang mga mata kong humarap at hinarang ang katawan kay Kian. Umiling ako kay Mama. Umiiyak ito at alam kong nasasaktan. Lorna! Sigaw ulit ni Papa. Napatalon si Mama ngunit hindi kumilos para gawin ang utos ni Papa. Sir, I know I look like an undignified man right now. But I'll take responsibility. I love your daughter. That's the truth. And will remain for the rest of my life. Hinawakan nito ang kamay ko at pinisil ng mahigpit. Tinabi ako nito sa gilid niya at hinarap si Papa. Matapang pa rin ang tingin nito at lalong nagagalit sa mga kamay naming magkahugpong. Ray, hayaan mong makapagpaliwanag ang mga bata. Nasa tamang edad na sila. Hinagod ni Mama ang likod nito at pilit giniya sa sopa kaharap namin. Si Carl at Letlet ay nanatiling tahimik sa gilid at nanonood. Ano to? Nahigit kong hininga ko sa muling sigaw ni Papa. Double kill, Freya. Hawak niyang pregnancy test kit at ultrasound picture. Maging si Mama ay natulala sa mga yon. Dinig ko ring suminghap ang mga kapatid ko. Nilingon ko si Kian upang humingi ng tulong magpaliwanag. Bumuntong hininga ito at hinalikan ng ulo ko. Shh, we can do this. Fighting tayo, darling. Bulong nito. Gusto kong kumalma at maniwalang malalagpasan namin ang galit ni Papa. Ngunit hindi ko maiwasang mangamba. At alam ko kung anong mangyayari sa akin pagkatapos nito. Tumango na lamang ako tumikhim. Kahit pakiramdam ko'y nabubulunan ako, kailangan ko pa rin magsalita. Ma, Pa, buntis po ako. Halos bulong lang yun na lumabas sa bibig ko. Ngunit alam kong narinig nila. Yumuko ako at hindi maiwasang maiyak. Kumalma lang matapos hapitin ni Kian ang hawak sa kamay ko. Sorry sir. Pananagutan ko po si Freya. Buo ang boses niya ngunit hindi siya pinansin ni Papa. Kung kanina ay matapang at gusto nitong maglabas ng itak, ngayon naman ay tulala lamang ito sa mesa at tila ng lambot. Kita ko pang namulang mga mata niya. Anong
ipapakain mo sa anak at apo ko? Mahinang tanong nito. Kinuha pa nito ang picture at tiningnan ng maayos. May farm po ako. Magsasaka? Ititira mo sa bukid ang anak ko? Tapos ano? Puro gulay lang ang kakainin niya? Nangiinsultong mga tanong nito. Ray! Pa! Sabay pa kami ni Mama ngunit pinigilan ako ni Kian. Sir, kaya ko pong buhayin ang magiging pamilya ko. Malawak po ang buko farm ko at marami pong branch ang buko pie store ko. Imbis na si Papa ay si Carl ang nag-react. Sa'yo galing ang mga buko pie, kuya? Masarap! Masayang papuri nito ngunit sinamaan ang tingin ni Papa, kaya napatikom ng bibig. Iningusan pa ni Letlet. Magtigil ka, Carl. Banta ni Papa bago kami hinarap. Talaga ba? Hamon ito kay Kian. Tumangu si Kian. Opo, pasensya na po kung hindi namin agad nasabi. Taga saan ka? Laguna po. Mabilis na sagot nito. Naniningkit ang mga matang binalingan ako ni Papa kaya naman napaatras ako. Seminar ha? Gaano ka katagal doon, Preya? 3 months po. Agarang sagot ko bago pumikit. Dinig kong galit nitong atungal at ang singhap ni Mama. Ganoon katagal? Bakit ka pa umuwi? Para akong sinuntok ng tanong ni Papa. Hindi ako makapagsalita. Expected ko naman ito pero masakit pa rin. Sir, pakasalan mo ang anak ko. Ayaw kong maagrabyado siya rito. 2 araw lang. Ayusin mo at pakasalan mo pagkatapos ay ibalik mo ng Laguna. Mahina ang boses ni Papa at tila sumusuko. Kita kong nagpunas ito ng mga mata bago tumayo at umakyat sa itaas. Tinawag pa ito ni Mama at sinundan. Nanlambot ako at napaupo sa sopa. Pakiramdam ko'y para na rin akong tinakwil sa gusto niyang mangyari. Inaasahan ko naman na ganito ang reaksyon nila, lalo na si Papa. Pero umasa pa rin akong maiintindihan nila. Kung naipakilala ko lang ng maayos si Kian at hindi sila nabigla sa sitwasyon, ay baka naging maayos ang lahat. Babalik ako bukas. Si Kian, pinapauwi ko na ito kahit na ayaw niya akong iwanan. Hindi naman siya pwedeng manatili dahil baka lumala pa ang sitwasyon. Will you be okay here? Ayaw mo bang sumama? Dagdag na tanong nito. Mahina akong umiling. Kung pinapaalis na ako ng bahay ay mas gusto kong dumito muna habang wala pa ang kasal. Gusto ko pa silang makasama dahil baka huli na at hindi na maulit pa. Hindi na. Kaya ko na. Mag-ingat ka. Tumingkayad ako at hinalikan siya ng mabilis sa labi bago itinulak ng bahagya at kinawayan. Bye. Don't think too much. Maayos din natin to. Hinalikan nito ang noo ko bago sumakay sa sasakyang dala niya. Kumaway pa ako, tinintay siyang makaalis bago sinarado ang pinto. Sana lang matanggap kami ni Papa. Hindi man ngayon, kahit sa susunod na pagkakataon. Pinilit kong sumama sa grocery store kahit na hindi ako pinapansin ni Papa at minsan lang kausapin ni Mama. Ramdam kong may hinanakit sila, kaya naman hindi ko pinipilit ang sarili kong kausapin sila katulad ng dati. Gusto kong tanggapin nila ng maluwag at hindi iyong napilitan lang. Isa pa ay baka pumasok pa rin si Kian sa store. Ayoko naman na pag-initan siya ni Papa. Kung nandun ako ay madedepensahan ko siya. I wore my pop sleeve floral 3 inches above the knee dress. Sandals at simpleng sling bag lang ang dala ko. Ngayong alam na nila ay ramdam ko ng pagiging buntis ko. Medyo nabunutan na ng tinik na hindi ko na kailangang magtago pa. Pagkababa ng tricycle ay sinulyapan pa ako ni Papa at tila ayaw akong nandoon. Sheila, padating na bang mga stocks? Bungad nito kay Sheila. Alanganin itong tumango bago sumulyap sa akin. Nginitian ko siya ng bahagya upang hindi siya ma-pressure. Opo, ipapahakot ko na po sa bodega. Akmang aalis ito ngunit pinigilan ni Papa. Bigyan mo ng day off si Kiko. At ang isa pa, ipatrabaho mo lahat kay Kian. Nanlaki ang mga mata ko sa utos niya. Sinasabi ko na nga ba, kaya ba ayaw niyang sumama ako? Pa! Naaalarmang sigaw ko. Kahit takot ay gusto ko siyang pigilan sa nais na mangyari. Magtigil ka dyan, Rosie Preya. Bahagyang gigil na sabi ni Papa bago kami iniwan doon. Ma! Baling ko kay Mama. Nagbabaka sakaling may magagawa siya. Ngunit kumibit balikat lamang ito bago sumunod kay Papa sa opisina. Bagsak ang balikat kong lumingon kay Sheila. Alangan itong gawin ng utos sa nakikitang reaksyon ko.
Paano maaasikaso ni Kian ang kasal kung papagurin siya? 2 araw lang ang binigay niya para mag-ayos pagkatapos ay tatambakan pa siya ng trabaho. I can't blame their anger. But I want justice. Hindi makatarungan na si Kian lahat ang gagawa ng paghahakot. Ni hindi pa nga yun nakakapagpahinga ng maayos mula sa ospital. Wala akong magawa kundi ang hintayin siya at pagmasdan na gawin ng trabaho. Hindi ako pumasok ng opisina. Nanatili ako sa gilid na upuan sa may bandang cashier at pinagmamasdan ng sunod-sunod niyang paghahakot. Ni hindi ko malapitan. Bantay sarado ni Papa at ayaw bigyan ng break. Hindi nagmerienda at hindi ata balak na pakainin ng tanghalian. Umatungal ako at nilapitan si Papa. Bigyan naman po niyo ng break. Hindi pa nga siya kumakain. Laban ko kay Papa. Ayaw ko namang maging bastos kaya lang papaano naman si Kian. Ano bang gusto nilang mangyari? Mamatay sa pagod? Paanong baby ko kapag ganoon? Preya! Gigil na tugon nito. Nilingon ko si Kian na naglalagay ng kahon sa trolley. Umiling ito sa akin at ayaw na tumutol ako kay Papa. Pa naman! Huling reklamo ko. Alam kong pagod na si Kian kaya naman pinaglalabanan ko kahit kaunting pahinga. Pawisan na ito at mapungay ang mga mata. Maging ang ilang empleyado ay pinag-uusapan na siya. Binabalak na tanungin kung bakit siya lang mag-isa. Sige, mag-break ka muna. 10 minuto. Pinal na sagot nito na kinalaki ng mga mata ko. Papa, kalahating oras naman po. Kakain pa siya. Huwag mo akong tawagin Papa. Kung susuway ka lang din naman. Bahala ka kung anong gusto mo. Kailan pa ba naging importanteng desisyon namin para sa'yo? Napipikong tugon nito bago kami tinalikuran. Napabuga ako ng hangin. Hindi naman kasi makatarungan ang ginagawa niya. Nakakainis din na hindi siya pinipigilan ni Mama kahit na alam nitong mali. Hindi naman sa nagkamali ako, hindi na mahalaga ang opinyon nila. Iniisip ko pa rin naman sila ngunit hindi ko lang talaga gustong pinagagawa nito kay Kian. Hindi mo na sana sinagot ang papa mo. Si Kian na nagpupunas ng pawis. Lumapit ito at hinawakan ang palad ko. Pwede ba yun? Bakit kasi pumasok ka pa? May inis na angil ko sa kanya. Pwede naman kasing tawagan na lang ako at hindi na kailangan na pumasok pa siya. Of course, I want to earn your parents' trust. I know it won't be easy since you were the eldest. Kahit naman ako, ganito ang gagawin ko kung mangyari man ito sa baby natin. Inakbayan niya ako at hinalikan sa ulo. Tara na, let's eat. Mabilis lang ang 10 minuto. Dagdag pa nito. Hindi yan, kalahating oras ang request ko. Inakap ko ang kamay ko sa kanya mula sa likod at sinabayan siyang pumunta sa likod ng store. Doon ang kainan ng mga empleyado, malinis at presko. Dinatnan pa namin dun si Sheila at ang 2 displayer. Sir, nagtatanong po si Ma'am Lorna sa mga CCTV. Ano pong sasabihin ko? Baling na tanong nito kay Kian. Nagpatuloy ako sa pagkain at hinayaan siyang sumagot dahil siya naman ang may pakana ng mga yon. Nahagip pa ng tingin kong 2 displayer na mukhang ilang dahil kasama ako sa mesa. Nginitian ko na lamang sila at inalok ng ulam. Offer lang at installment ang sabihin mo. Idagdag mo ring approve ni Ma'am Preya mo. Tinampi ko ang braso niya sa sagot niya. Huwag mo nga akong idamay. Alam mo namang galit sila sa akin ngayon. What do you want me to tell them? Pinalagyan po ng future son-in-law nyo? Bad shot na naman tayo sigurado. Tumikim ako dahil may punto naman. Tiyak na mas galit na naman sa kanya si Papa. Kumain ka pa. Nilagyan pa ako nito ng kanin at pinaghimay ng adobo. Dapat talaga hindi ka nalang pumasok ngayon. Inasikaso mo na lang sana ang certificate of no marriage mo. Nakangusong sabi ko. Nilaro ko lang ang kanin at tamad na kumain. Sabi ko naman babalik ako. Pero bukas hindi muna. Sunod na balik ko hawak ko na ang Senomar. He assured. Tumango na lang ako kahit pa kinakabahan na baka hindi niya maayos ang kasal. Hindi naman namin natapos ang kalahating oras. Agad siyang pinatawag ni Papa at pinagtrabaho ulit. Nandun lang ako at pinagmamasdan siya. Sumisingit na abutan siya ng tubig. Tinawagan pa niya ako tila baliwala ang pagod niya. Umuwi ka na kaya? Sinasabayan ko ang lakad niya at miminsang pinupunasan ng pawis. Kahit na matalim ang tingin sa akin ni Papa, ay hindi ko siya nilubayan. Nahihiya pa ako na ganito siya itrato ng pamilya ko. Galit na ang papa mo. Umupo ka na lang doon.
Baka matalisod ka pa. Suway nito sa akin. Umiling ako at sinabayan pa siya paakit ng bodega. Bitbit ang isang kahon. Ayaw. Nag-iingat naman ako. Natigil ako sa bahagyang pagkahulog. Akala ko'y tuluyan na akong mahuhulog ng hagdan. Ngunit nasalo ako nito sa isang kamay. Binitiwan niya ang kahon at humigpit ang hawak sa bewang ko. Halos magtago pa ako sa dilim ng tingin niya. Tila galit na sinuway ko ang gusto niya. Sorry, uupo na lang ako doon. Alanganing sabi ko bago tinurong upuan malapit sa mga cashier. Sinundan niya yun ang tingin bago ako inayos na tumayo. Good, tatapusin ko lang to. Hinayaan na niya akong umalis at hinatid pa ng tingin. Ganyan lalaki ba talagang nagustuhan mo? Bungad ni Papa pagkaupo ko sa upuan. Ano po bang mali sa kanya? Maayos at mabuting tao siya pa. Maayos bang lalaki ang uunahin ng katawan bago ang puso? Hindi ako nakasagot. Totoo namang nauna ang katawan sa amin, ngunit hindi sadya. Hindi naman po sa ganon. Mahinang sabi ko. Hindi, pero nabuntis ka. Sa lubong ang kilay na tanong ni Papa, hindi ako makalaban ng maayos dahil totoo naman. Ginusto ko rin po. Mahinang bigkas ko. Sapat lang upang si Papa lang ang makarinig. Natawa ito ng mapakla. Hindi kita pinalaking ganyan. Nagkulang ba kami ng mama mo? Naghihinanakit na tanong nito. Gusto kong maiyak. Lalo na pagkatalikod nito ay para bang walang saysay na naging anak nila ako. Gaano ba kasama ang ginawa ko? Mahirap ba talagang tanggapin? Alam ko naman na nasaktan sila. Pero hindi ba dapat naintindihin din nila ang sitwasyon ko? Kung kailan mas kailangan ko ng karamay at makakausap, ay doon nila ako tinatalikuran. Huminga ko ng malalim at kumurap-kurap. Iniwasang maluha lalo na at maraming tao. Kailangan ko nilang sigurong tanggapin dahil ako naman ang nagkamali. Are you alright? Sa pagdilat ko ay si Kian ang sumalubong sa akin. Hawak nitong upuan ko sa magkabilang gilid at bahagyang nakadukwang. Nanunuri ang tingin pinupukol sa akin. Pinilit kong ngumiti. Tanggap ko naman lahat ng akusa. Hindi ko naman ikinakailang nagkamali ako. Ayos lang, tapos ka na? Naniniguradong tanong ko. Tumango siya at tumayo. Inabot ang kamay ko at hinawakan ng mahigpit. Pinatigil na ako ng papa mo. Let's go? Pinatigil siya? Satisfied na sila sa hirap na nakikita nila rito? Tumayo ako kahit na hindi alam kung saan kami pupunta. Saan tayo pupunta? Bibili ng orange. Magpapaschedule na rin tayo sa munisipyo. Natahimik ako at sumunod na lang sa kanya. Oo nga pala, hindi kakayanin ang oras kong simbahan. Ayos lang naman. Hindi naman ako naghahangad ng magarbong kasal. Ayos lang ba na civil wedding muna? Okay na yon. Kahit yun na lang. Ngumiti ako sa kanya bago kinuha ang supot ng orange sa kamay niya. Pansamantala lang yon dahil minamadali tayo ng papa mo. Pero ihaharap kita sa altar. Pinisil nito ang kamay ko at tinitigan ako. And that made me feel secure. It doesn't matter if the wedding is simple. As long as he is the man I will marry. Okay na yon. Hindi naman kailangan magarbo. Tawa ko pa. Umiling siya tila ayaw na makiargumento pa. Totoo naman. Alam ko naman na kaya niya akong iharap sa altar. Pero ibang hinihingi ng sitwasyon. At ayoko rin gumastos pa siya ng malaki. Ni hindi ko pa nga sigurado kung maayos na ang farm niya. Dumiretso kami sa munisipyo at siya na mismo ang kumausap sa registrar. Hindi po bukas, kundi kinabukasan. Usap nito sa registrar ng munisipyo. Sakto at walang schedule si mayor sa araw na yon. Dalhin niyo bukas ang senomar niyo para maayos ko ang schedule. Pagtatapos ng babae, tumango kami at umalis doon. Kahit anong araw naman ay okay lang. Ang problema lang talaga ay si Papa. Masyadong nagmamadali. Akala mo naman ay manganganak na ako bukas. Anong oras ka uuwi sa Laguna? Mamayang gabi. Then I'll be back here tomorrow. Maybe before lunch. Akala ko ba hindi ka muna babalik? No, we need to submit the senomar. Tumango ako at kinuhang orange na nabalatan na niya. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko. Pabalik-balik siya at mga problemang hinaharap niya. Kung ako lang ay ayaw ko nang magmadali. Silly, why would I? I won't get tired. Especially if it concerns you, our baby, and our relationship.
You mean relationship? Asar ko dahil hindi smooth ang relasyon namin. Tumilim ang tingin niya at pinaningkitan ako ng tingin. Simula umpisa pa lang naman ay hindi na smooth yon. Wala naman talaga kaming matinong relasyon. Ni hindi nga nag-girlfriend-boyfriend. Nagpabuntis lang tapos heto na. At ikakasal. Don't call this shit. This is a serious matter, darling. Matigas niyang sabi kaya naman napanguso ako.